Hello mga kaindi, no? Magandang hapon sa ating lahat para po sa ating mga taga-subaybay na in defense of the truth. Samahan niyo pong muli ako sa ating magandang talakayan para sa araw na ito. Pasensya na po kayo, medyo hindi po ako nag-live ng mga 2 linggo siguro, no? Sa kadahilanan ako po ay umuwi ng probinsya, no? So sa mga viewers po natin, sa mga kaindi na manonood po ng ating live streaming about kay Saint Joseph, paki-shoutout niyo po kung okay po yung ating sound para po tayo ay magpatuloy sa ating live streaming. Paki-shoutout niyo po kung okay, no? Ngayon po ay taon ng ating simbahan na Year of the Saint Joseph. So sa unang taon na ito, sa unang buwan na ito, sa taong ito ng 2021 at sa unang buwan na ito ay nagdiriwang na po tayo yung tinatawag nating Year of the Saint Joseph, no? Para po makilatis at malaman natin kung ano po ang ating pinanampalatayaan about sa ating Saint Joseph, no? Sino ba ito si San Jose? Sino ba itong naging foster father ng ating Panginoong Hesus mula sa kanyang pagkasilang hanggang sa kanyang pagkakaroon ng tamang at wastong edad na gumabay sa kanya, no? So samahan po ninyo ako sa aking pagla-live streaming at tunghayan po ninyo ang ating paghahayag tungkol kay Saint Joseph, ang patron ng simbahang Katoliko. Salamat po sa mga manonood, no? Ito pong video na sa aming taga-subaybay at sa lahat po ng aming mga pasensya na po, medyo may nagko-call, no? Pasensya na po kayo sa aming live streaming kung napuputol po yung signal. Mahina po yung signal, no? Samahan po ninyo po ako sa aking paghahayag patungkol sa ating pananampalatayang simbahang Katoliko. Naway gabayan po tayo ng ating Panginoon upang maging maganda po ang ating live streaming sa araw na ito. So muli, bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay magpasalamat sa lahat ng mga taong patuloy na tumutulong sa atin, material, financial, spiritual, no? Salamat sa inyong lahat. Hindi na po namin babanggitin ang inyong mga name at bagkus patuloy po namin ipananalangin ang inyong buong pamilya at ang inyong mga intensyon. Ganon din po, nangangailangan po ng panalangin ng ating kapatid na nasa Canada na si Brother Noel, no? Isa po itong nurse na nandoon na isang frontliners na nakikipaglaban sa COVID-19. Ganon din po si Christopher, si Shalimar, si Philip Bigtasyon, no? Na patuloy po natin ipagdasal na tuluyan na po silang makarecover sa COVID-19. Ganon din po ang intensyon ni Sister Luz Maniquez, si Margie Cuo, at ganon din po ang intensyon ni Christina Patashni, no? At ganon din po sa lahat ng mga kapwa nating mga mananampalataya at hindi mananampalatayang Katoliko na nangangailangan ng prayers. Sama-sama po natin silang ipanalangin at ipagdasal para po sa kanilang hinihinging mga intensyon. Dahil po ang pagnalangin na sama-sama ay pakikinggan po ng ating Panginoong Hesukristo, no? Muli, samahan po ninyo si Brother Melchor Manalili sa ating pagpapahayag tungkol kay Saint Joseph, ang patron ng simbahang Katoliko. No, ito po ay ating tatalakayin dahil Year of the Saint Joseph po sa ating kalendaryo ng ating simbahang Katoliko. Samahan po ninyo ako at muli inihingi ko po sa inyo kung okay po yung ating sound. Pakisabi po kung okay po yung ating sound bago po tayo magpatuloy. Naway bigyan tayo ng magandang tawag dito, signal na ating Panginoon upang patuloy nating maihayag ang kanyang kapurihan at kaluwalhatian. No, alamin natin ang tunay na kasaysayan at pangyayari sa buhay ng ating pinananampalatayaan, kinikilala at pinagdiriwang ang kanyang feast day pag March 19 at May 1, no? Ang dakilang manggagawa, no? Ang dakila at just, no, matuwid na naging ama ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa nang siya ay nagkatawang tao. Tunghayan po ninyo ang aking mga gagamiting referensya at ito pong mga referensya po ay biblical and non-canonical gospel ko po kinuha upang tuluyan at malaman natin sino nga ba itong si San Jose na ating pinananampalatayaan. Actually, si San Jose ay isa rin pong ginagamit na kasangkapan ng mga exorcist priest para po panlaban kay Satanas.
Takot din si Satanas dito kay Saint Joseph the Worker. Ito po yung tinatawag nating silent na manggagawa. Dahil kung titingnan po natin sa Biblia, wala po siyang words na lumabas doon, no? Kundi pinatutungkol lamang po sa kanya, no? Wala po siyang kumbaga salita na nagmula sa sarili niya na mababasa natin sa Biblia. Pero marami pong patungkol kung sino ito, si San Jose, no? Kung titingnan natin, gagamit muna po na tayo ng biblical, no? Biblical natin sa Mateo 1 hanggang 1:12, no? Yun po yung kanyang genealogy. Sabi rito, pagkatapos sila'y maging bihag sa Babylonia hanggang sa ipanganak si Jesus, ang ninuno niya ay sina Jeconias, Salatiel, Zerubbabel, Abiyud, Eliakim, Asor, Sadok, Akim, Eliud, Eliasar, Matan, Jacob at si Jose na asawa ni Maria. Si Maria ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo, no? So doon makikita natin na nandoon si Jose sa genealogy ng ating Panginoong Hesukristo, no? Nasa lipi siya ni David, si Saint Joseph, no? At ayon sa Mateo 18, sabi dito, no? Ito ang naganap ng ipanganak si Hesukristo, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakdang magpakasal, ngunit bago sila makasal, nalaman ni Maria na siya nagdadalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa 19. Subalit dahil sa isang taong matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa lubos na kahiyan, si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ano sabi ng Mateo 1:19? Isang taong matuwid, a righteous man, a just man, itong si Saint Joseph na ating santo ng simbahang Katoliko at ating patron ng simbahan. Ayon mismo sa Mateo 19, a just, no? Isang taong matuwid, isang taong righteous, itong si San Jose na naging foster father ng ating Panginoong Hesukristo nang siya'y nagkatawang tao, no? Ano ba ang ating pang idadagdag dito, no? Ito po yung mga patunay na itong si Saint Joseph ay talagang binabanggit doon sa Biblia. Hanggang doon po sa time na si San Jose, hanggang sa dedication of the temple, kasama niya si Jesus, no? Kasama niya ang kanyang mag-ina hanggang sa si Jesus ay dinala doon sa templo nung ito ay 12 taong gulang, no? Dinala siya ng kanyang mga magulang, lalo na si Saint Jose dahil siya yung kanyang itinuring na ama. Idinedicate siya bilang tinatawag na bar mitzvah dahil during that time, kapag ka ang isang bata na lalaki ay 12 taon na, idinededicate at dinadala din ito sa templo upang bumasa ng kasulatan. Kaya ito tinatawag na bar mitzvah, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay anak ng kautusan or the son of commandment. Yun po yung tradition ng mga Hudyo during that time, no? Tinuro ni San Jose ang mga tradisyon na ginagawa bilang isang tunay na Hudyong ang ating Panginoong Hesukristo. Pinalaki siya sa kautusan, pinalaki siya tungkol sa mga gawain na paglilingkod sa loob ng templo. Yan ang ating si San Jose na ulirang ama at huwarang ama ng ating Panginoong Hesukristo. Siya yung nagdala doon, no? Siya rin yung nag-dedicated doon sa time na yung tinuli yung bata, nandoon po si San Jose. Pero wala po tayong mababasa yung salita na magmula kay San Jose. Pero yung source na talagang ginabayan hanggang sa flight of Egypt, hanggang sa pagkapanganak, hanggang doon sa pagiging edad na 12 anyos na siya ay maging bar mitzvah, bumasa na ng kasulatan sa 12 anyos ang ating Panginoon, nakasubaybay ang ating pintakasi na si Saint Joseph the Worker, no? Napakaganda, no? Sana po itong si San Jose, no, napakalaki po na tulong na nagawa nito sa ating pananampalatayang Katoliko, lalo-lalo na, no, sa ating simbahan, dahil si San Jose ay kinikilala nating patron ng simbahang Katoliko, no? Amen. So tunghayan natin ang iba pang mga sources na aking gagamitin. Meron po ako ritong sources, no? Sino ba itong si San Jose ayon sa ating simbahang Katoliko? Ito po ang sabi ng ating libro, no? Si Saint Joseph, our only reliable information about Joseph is to found in the infancy narrative of Matthew, no? Chapter 1, 2, and Lucas chapter 1, verse 2, no? Na nandoon.
Ito po yung genealogy na magpapakita na talagang si San Jose ay tumayong ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi dito, according to them, Joseph is a royal descendant from David, no? Siya ay nasa descendant ni David, no? Joseph family came from Bethlehem in Judea, but he had moved to Nazareth in Galilee, no? Siya ay taga Bethlehem, kaya nga during the time ng census, di ba? Inabutan sila doon ng panganganak ang mahal na birhen, no? Nakasakasama siya dahil sila ay nagpatala. Hanggang ngayon po, yung talaan na yon ay matatagpuan pa rin, no? Nandoon yung source na talaga itong holy family na to, o isang si Saint Joseph at si Mama Mary, hanggang ngayon nandoon pa yung census na yon, no? Makikita, nakapreserve po yon, no? Okay. The Joseph family came from Bethlehem in Judea, but he had moved to Nazareth in Galilee, where he was a builder, no? Siya ay builder, manggagawa, no? Hindi porque sinabing, actually pag sinabing manggagawa, hindi lang marunong kang gumawa na magkarpintero. Ibig sabihin, marami kang kaalaman, no? Pwede ka ring maging iskultura, pwede ka ring isang magaling na mag-ukit o magaling magdisenyo, no? Manggagawa, no? Karpintero, no? Ayan, no? Hindi ibig sabihin pag sinabing karpintero, yung mga furniture lang ang kayang gawin, no? No, hindi po ganun ang dapat nating isipin, no? Isa po ay isang skilled worker. Sa isang termino, siya po ay isang skilled worker. Yun ang ibig pong sabihin nun. He was betrothed to Mary because alarmed with him it was disguised from the divorcing her by the angel of the Lord. Ayan. So mahaba po ito, no? Kinuhala ko lang po yung kapraso ditong source kung sino po ang ating Saint Joseph the Worker. Ayon naman dito sa Dictionary of the Liturgy ng ating simbahan, ito naman po ang sinasabi dito. Ito po, babasahin ko po lahat ito, no? Sabi rito, Joseph, husband of Mary. First century, the legal father of Jesus is a royal descendant from David. Reliable information can be found about him only in the infancy narratives. Apocryphal works added much to develop veneration to Joseph. His peace was not established until 1324. Pope Pius IX proclaimed him patron of the Universal Church in 1870. Pope Leo VIII named him model for fathers of the families in 1889. Pope Pius IX called him the guardian of the spiritual battle against communism and the patron of social justice. No, ang daming ang daming patungkol ang simbahan natin sa ating Saint Joseph, no? Sabi pa rito, to compete with the communists, May Day celebrations, Pius XII institute the memorial of Saint Joseph the Worker, then Pope John 21 designate him protector of the Second Vatican Council, and inserted this name in Eucharistic prayer. In 1962, devotion to him is widespread among Catholics. Saint Joseph is also the patron of carpenters, and celebration March 19, Solemnity, and May 1, the Worker. Yan, no? Ito po yung ating dun sa Book of the Liturgy na ating simbahan. No? Yun po yung ating pinaniniwalaan sa ating simbahan. Na talaga naman po, ito po ay existed na totoong mayroong Saint Joseph ayon sa ating banal na simbahang Katoliko. Yes, no? Siya rin yung departed soul, no? Sabi niya yung mga naghihingalo na, yung mga naghihingalo na, kumbaga nag-aagaw buhay na umaano, siya rin po yung patron ng departed soul. Yes, correct, no? Gilberto Borra, correct, salamat, no? At ayon dito, papaano ba napili, no? Papaano napili ang ating Saint Joseph para maging betrothed o para maging asawa ng mahal na Birheng Maria? Papaano? Meron po ako ditong yung sinasabi nating non-canonical gospel o yung tinatawag na apocryphal books. Babasahin po natin. Ito po, kung meron po kayo nito, no, the Lost Book of the Bible, no, yung ito po yung the Acts of Pilate o yung the Gospel of Nicodemus. Sabi rito, ito po, no, kung paano po napili si San Jose na maging betrothed o ipakasal sa mahal na Birheng Maria. Okay. Sabi dito sa
8, chapter 8, verse 8 and the following verse. Sabi dito, Joseph also throwing away from the hatches went out to beat them, and when they were met, they went to the high priest, taking every man his rod, no? Maraming pagpipilian, isa doon si Saint Joseph na kandidato sa pagpipilian. Dahil ayon sa Biblia na ating binasa sa Mateo 1:19, si San Jose ay isang taong matuwid, no? Matuwid, righteous, no? Isa siya sa kandidato para i-betroth doon sa mahal na Birhen Maria na ayon dito ay 12 years old, no? Sabi rito, may pinagpilian. Papaano siya napili? Ito po ang sabi ng Proto-Evangelion, no? Fra Proto-Evangelion. Ito po. Ito sa Proto-Evangelion, kung meron kayong Proto-Evangelion na The Lost Gospel, ito po ang sabi. Sa 9, after his high priest had received the rods, he went into the temple to pray. And when he had finished his prayer, he took the rods and went forth and distributed them, and then whose miracle attended them. No, sa 10 yun. Kaya pansinin ninyo yung ribulto o yung icon ng ating mahal na San Jose ay mayroong hawak na tungkod. Ayan, no? Pansinin ninyo, no? Sa ibang non-canonical gospel, namulaklak yun, no? Kung inyong babasahin, no? Bibigyan ko po kayo kung saan nyo mababasa yung mga ganong mga, kumbaga mga source or mga reference, no? Gaya nga ng sinabi ng ating simbahan, itong mga non-canonical gospel na to ay mga reference din po ito, no? May mga reference, bagamat may mga spurious na kadudadudang pangyayari, but it is also a reference and a tradition of the early Christian church kung papaano nila papaano nila pinaniwalaan ang tungkol sa mga taong ito na mga just man, no? Ito po ay reference din ng mga early Christian tradition na napunta sa atin at atin namang pinaniwalaan at mayroon naman tayong batayan at mga source, no? Hindi nga lang siya sinama doon sa tinatawag natin canonical Bible na ginawa ng ating simbahan dahil mayroon po tayong tinatawag na canon, no? Yung measuring rod, no? So, papaano, no? Napili si San Jose. Tuloy natin sa 11. The last rod was taken by Joseph. Kaya pansinin ninyo, yung ribulto ni San Jose ay mayroong tungkod, no? The last rod was taken by Joseph, and behold, a dove proceed out of his rod and flew upon the head of Joseph. And the high priest said, Joseph, you are the person chosen to take the virgin of the Lord, to keep her from him. Yan, nakita mo na, no, sa pamamagitan ng kalapate na dumapo sa kanyang ulo ng daon na dahil lahat sila ay may hawak-hawak sa tungkod sa pamamagitan ng panalangin ng isang high priest na pili ang mahal na Birheng Maria. Napili ang ating Saint Joseph para maibetroth sa ating mahal na Birheng Maria dahil siya yung naging karapat-dapat. Bakit? Sabi nga ng Biblia, no? Subalit dahil sa isang taong matuwid si Jose, siya ay isang taong matuwid. Ang Diyos ay pumipili ng taong matuwid. Na yan, no? Pansinin niyo. Just man, righteous man ang pinili sa pamamagitan ng binasa nating The Proto-Evangelium, no? Nandoon po, no? At doon sa iba, kung titingnan natin, no, na ibang reference, no, maraming mga reference dito, no, na magpapatunay na talagang itong St. Joseph na to ay talagang totoong nag-existido, no? Mababasa rin yan na Pseudo Mateo, The Gospel of the Nativity of Virgin Mary, nandoon din yan, The Story of Joseph the Carpenters, The Life of the Virgin and Death of Joseph, no? Kung meron po tayo dito no, no? Kaya nga sabi ko, minsan tingnan ninyo yung ribulto o yung icon ng ating St. Joseph, minsan bulaklak, no, namulaklak yung tungkod na yon, no. Dito naman yung binasa natin sa Proto-Evangelium, sa pamamagitan ng pagdapo ng kalapate, siya ay napili para ipangasawa sa mahal na Birheng Maria, no. Ngayon, during that time ay mayroong ibang paniwala yung ating mga Eastern Church, no, yung mga Orthodox, no, na ito daw si San Jose ay matanda na at ito ay mayroong 5 anak ayon dito sa Proto-Evangelium na to, no? Kaya nga kung itutuloy natin, ito ang sabi ni Saint Joseph. Sabi rito, basahin natin, no? Sabi dito, sabi ni Saint Joseph, but Joseph refused, kasi siya yung napili Nag-refuse siya, sabi niya, hindi ako karapat-dapat. But Joseph refused, saying, I am an old man and have children, but she is young. Sabi niya, bakit ako pa yung napili sapagkat ako'y matanda na at mayroon akong mga anak at siya ay napakabata. And I fear lest of should appear ridiculously in Israel.
Sabi rito, then the high priest replied, Joseph, fear the Lord thy God, and remember how God dealt with Dathan, Korah, and Abiram, how the earth, sabi niya, how the earth often and swallowed them up because of their contradiction. Yan na. Inano siya rin ng isang high priest. Sabi niya, matakot ka sa Diyos dahil ikaw ay talaga ayon sa Biblia na ating binasa, ay just man siya, no? Isang taong matuwid. Kaya siya napili. Pero ang sabi dito sa Proto-Evangelium, siya daw ay old man at mayroong mga anak. Ayan, no? Kaya itong ating mga kaibayo sa pananampalataya, sa kaibayo sa ibang pananampalataya, akala nila yung anak na yun na sinasabi, no? Babanggitin po natin, no, kung sino ba yung tinuturing anak dito na sinasabi dito ng ating non-canonical gospel, kung sino yung mga anak na yun. At magugulat kayo, mababasa rin yung mga pangalan ng anak niya sa una niya kunong asawa ayon sa non-canonical gospel, no? Pag-aaralan po natin ito. Okay. Yung kanyang genealogy, no, ay mababasa natin sa Mateo 16 at saka sa Lucas 3:23, no. Siya po ay residente, no. Residente siya ay nakatira sa Bethlehem, the city of David, and his descendant appear to have been the birthplace of Joseph. When, however, the gospel history opens namely a few months before the Annunciation, Joseph was settled at Nazareth. So binasa na natin 'yan, no. Kung paano siya nanirahan doon. Okay. So, ayon dito sa ating The History of the Joseph the Carpenter, ito po ang sabi, no, kung ilang taon na si Saint Joseph bago siya namatay. Sabi dito, the whole life was 111 years. Yan, no. Ang buhay, ang naging buhay ni San Jose dito sa ibabaw ng mundo ay 111 years. No? And his departure from his world happened on the 26th of month Abib, no? Yun sinabi rito sa The History of Joseph the Carpenter, no? At ang kanyang kamatayan, sabi rito, this whole life was 111 years. His departure from his world happened on the 26th of the month Abib, which answer to the month Ab. May his prayer preserve us. Amen. And indeed, it was our Lord Christ himself who related this story to his holy disciple. No? Sabi ro kung dito sa The History of the Joseph the Carpenter, na mismong ang Panginoon daw, it was our Lord himself who revealed, no? Who related this story to his holy disciple, no? Ayon dito sa History of Joseph the Carpenter, ang nagsabi raw pala nito tungkol sa kanyang foster father, tungkol sa kasaysayan, ang kanyang anak na si Jesus Christ. Sabi dito, it was our Lord Jesus Christ himself who related this story to his holy disciple on the Mount of Olives, no? Ayon dito sa The History of Joseph the Carpenter. And all Joseph's labor and the end of his days and the holy apostles have preserved this conversation and have left it written down in the library at Jerusalem. May the prayer preserve us. Amen. So, nandoon pala, no? Ayon dito sa ating nakuha na sort, The History of Joseph the Carpenter, ang nagsabi ng ganun daw na pangyayari ay mismo yung kanyang anak. At sinabi yon sa kanyang mga apostol during that time na nandoon daw sila sa Mount of Olives, no? Okay, sabi ko po, hindi po ito canonical, no, non-canonical gospel. Ito lang po ay isa sa mga referensya na ginagamit natin dahil meron po tayong tinatawag na tradition na nakuha natin sa mga early Christian. Okay, dito. So, doon natin napatunayan na itong ating pintakasi ng simbahang Katoliko ay talagang nag-exist at tunay na pangyayari na naging ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Okay, so basahin natin. Sino ba yung sinasabi dito na ayon dito sa Proto-Evangelium, may mga anak daw siya, no? So kung babasahin natin, ito po ang sinasabi, no? Sabi rito, there was a man whose name was Joseph, sprang from the family of Bethlehem of Judah, and the city of King David. This same man, being well furnished with wisdom and learning, was made a priest in the temple of the Lord. No, was made a priest in the temple of the Lord. He was beside skillful in his trade. Gaya sinabi ko, skill worker ito, no? Hindi lang talaga siya yung talagang gumagawa ng mga furniture, kumbaga skill worker. Sabi dito, no? Sabi dito, which was that of a carpenter, and after the manner of all men he married a wife, no?
he married a wife, moreover, he begat for himself sons and daughters. Four sons, namely, ito yung mga anak ni Saint Joseph Kuno, ayon doon sa ating binasa na sabi niya, I am an old man and I have a son and daughter. Sino ito, no? Sa history of Joseph the Carpenter. Ito yung sinasabi dito. Siya, names there are names. Now, these are their names. Ito na. Malalaman ninyo ito. Tingnan nyo ha, pakinggan nyo. May related ito sa Biblia. Their names were Judas, Justo, James, and Simon. No, nandoon doon yung kanyang pangalan ng kanyang mga anak kuno doon sa kanyang unang asawa. Kaya kung titingnan natin sa Biblia, ito yung sinasabi na mayroong related. Sabi rito, hindi ba't siya ang anak ng isang karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? So nakita ninyo, no? Mayroong tinutukoy dito na sila Simeon, si Jose, si Judas ang kanyang mga kapatid, no? So kaya nga naniniwala yung mga Orthodox na ito raw si Saint Joseph ay mayroong mga anak sa unang naging asawa bago na pangasawa ng mahal na Birheng Maria. Pero hindi naman ganoon ang paniwala ng simbahang Katoliko, no? Magkaiba. Pero ang pinangalanan dito, no? Si Simeon, si Santiago, 'di ba? Ang linaw, no? Si Judas at si James, no? At ayon din doon, binanggit din doon sa Biblia. At sino naman itong dalawang babae? Sabi nga dito, 'di ba? At ang kanyang mga kapatid na babae. No, dito hindi tinoko yung kanyang mga kapatid na babae, no? Kasi sabi sa Marcos 6:3, hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria na kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya't sila'y nagduda sa kanya at sina'y hinamak niya. Sino naman itong dalawang babae na to na hindi binanggit sa Biblia? Ito po, no, basahin natin sa The History of Joseph the Carpenter. The two daughters were Asiya and Lydia. The length of life of righteous Joseph, a woman intent on the divine glory in all her works, departed this life, but Joseph, the righteous man, my father after the flesh, and the spouse of my mother Mary, went away with his son to his trade, practicing the art of a carpenter. So nakita nyo may nagsasalaysay, no? Hindi ko po sinabing paniwalaan natin ito at hindi ko sinabing huwag paniwalaan. Kumbaga ito po yung isang source na paano natin ma-identify si Saint Joseph ayon sa ating simbahang Katoliko. At ayon dito sa aking binabasa, itong si Saint Joseph ay bago ito mamatay, nasa tabi niya yung kanyang anak na si Jesus. No? Nandito po yun, napakahaba po nitong The History of Joseph. Hinihiling niya na sa kanyang anak na si Jesus na mamagitan siya para tanggapin ng kanyang amang tunay na nasa langit. During his deathbed, nandoon siya, nagdadasal siya, humingi siya ng intercession doon sa kanyang anak na sana'y tanggapin siya doon sa kalangitan. No? Ginarantyahan naman yon ng kanyang anak, sabi dito. No? Napakahaba. During the deathbed of Joseph, nasa tabi siya ng kanyang anak na si Jesus at humihingi ng panalangin sa kanya. Dahil ito yung si Saint Joseph ay divine ano tawag dito? Information during that time nung pinagbubuntis ng mahal na Birheng Maria ang ating Panginoong Jesucristo. Meron itong divine information. Daging sinasabi ng anghel na yung dinadala niyang ganito, ganyan. Kaya alam na alam ni San Jose kung ano ang tunay na karakter at tunay na katayuan at tunay na Jesus ang kanyang kausap during his deathbed. Kaya humingi siya ng intercession dito. No? Sabi niya, ipanalangin mo ako anak, natanggapin ako ng iyong tunay na ama doon sa kalangitan. At ginarantyahan po yon ayon dito sa Joseph, the History of Joseph the Carpenter. Pansinin ninyo, wala po sa akin lang po, no, sa tagal kong nagsisimba sa Katoliko, wala po akong nalalaman na mayroong naging relic o naging labi o yung mga buto ni Saint Joseph na naging foster father ni Jesus sa loob ng simbahang Katoliko. Meron po ba kayong nabalitaan na may nakuhang buto o nakuhang remains itong ating righteous man na si Saint Joseph? Sa akin, no, hanggang sa edad ko ngayon na ito ay wala pa akong nababalitaan na mayroong buto o labi ni Saint Joseph na nahukay o nakita, no? Even ang mahal na Birhen, no? Kaya kung magbabasa tayo, mapakaganda ng nilalaman itong The History of Joseph the Carpenter. Dahil siya ay naghihingalo at nasa tabi niya ang kanyang anak na si Jesucristo.
Siya ay humihingi ng tagapamagitan upang siya ay tanggapin sa buhay na walang hanggan. Gaya nga ng sinasabi natin, no, tungkol sa mga saints. Sabi niya, akala ng mga hangal, ang mga taong matuwid ay namamatay. Hindi nila alam ito ay nasa buhay na walang hanggan. So, yung mga matutuwid ay dinadala ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Therefore, ayon sa Biblia na ating binasa, si Joseph ay isang taong matuwid. Nasaan ngayon si San Jose? Dahil ayon sa sinabi ng Biblia, ang mga matuwid ay nasa buhay na walang hanggan. At napakalaking papel na ginampanan nitong ating pintakasi ng simbahan para depensahan ang Jesus na ipanganganak ng ating mahal na Birhen Maria, di ba? Divine information ang laging dumarating sa pansinin ninyo, gaano kalayo ang Egypt sa Jerusalem. Lalakbayin niya yon at kasama niya itong mag-ina na to, no? Pansinin niyo, mag-ina yung kasama niya, no? Pero walang binanggit na kasama si Santiago, si Jose, ayun na mga kapatid doon. Wala. Ang sabi yung mag-ina, dalin mo yung mag-ina mo doon sa Ehipto, no? Walang sinabing ganon na meron siya pang mga kasamang mga anak nung itinakas niya ito papuntang Egypt, no? Okay, so nawala po yung ating signal. Pasensya na po kayo, medyo naputol. Kaya sinabi ko, pahirapan po yung signal dito, kaya hindi po ako makapag-live. Hayaan niyo po, malapit na tayo mag-live sa ating page, sa ating YouTube channel, no? Ilang tumbling na lang, nandoon na tayo sa ating YouTube channel, no? Ang kanyang kamatayan, ayon dito, sabi rito, no, papaano, according to apocryphal, no, according to the apocryphal books, Story of Joseph the Carpenter, the holy man reached his 111 years, no, correct, yung ating binasa, no, when he died on 20 of July, yung sinasabi kong Abib, no, yung sa, ano, no, na tamang-tama, no, sabi rito, no, siya ay namatay noong the 26th month Abib, no, sa ating kalendaryo. Kapag transmit mo ay July po yon, no, sa calendar converter ng ating tinatawag nating Gregorian calendar. Sabi dito, the holy man reached his 111 year when he died on 20 July, no, AD 18 or 19. Saint Epiphanius gives him 90 years of age at the time of his demise. And if we are to believe the Venerable Vide, no, ito yung mga sapantaha ng mga santo natin, no. Venerable, he was buried in the valley of Josaphat. Sabi dito ni Venerable Vide, he was buried in the valley of Josaphat. Na doon daw siya inilibing, no. Sabi pa naman dito, in truth, we do not know when Joseph died, no? When Joseph died, hindi natin alam, no? Kung kailan talaga namatay, no? Pero ito ay sa pantahan lamang nila, no? Na talagang namatay si Saint Joseph. Pero hindi sinasabi kung ano talaga yung tunay na eksakto. Ito ay sa pantahan, no? Ayon dito sa apocryphal books, no? Sabi, he was buried in the valley of Josaphat. In truth, we do not know when Saint Joseph died. It is almost unlikely that the attained the ripe of old age is spoken by the story of Joseph. And Saint Epiphanius, the probability is that he died and he was buried at Nazareth, no? Ayon sa sinabi ni Saint Epiphanius, the probably is died and was buried in Nazareth, no? Ayon sa sinabi nila, no? Pero hindi nila alam exactly kung kailan talaga namatay, no? Nagbigay sila ng sapantahang petsa kung talagang kailan ito namatay. So, pansinin ninyo, no? Mayroon bang nakuhang mga labi itong ating pintakasi na si Saint Joseph? Mayroon bang nakuhang buto ang ating Saint Joseph? Mayroon ba siyang mga relics na naiwan nung ito ay pumanaw dito sa lupa? Tandaan natin, no, during that time ng wedding feast of Cana, no, wala na ang Saint Joseph ang ama ni Jesus during the wedding feast of Cana. Pinaniniwalaan ng mga early Christian scholar at mga scholars na bago pa mag-umpisang mag-ministry itong si Saint Joseph, mag-ministry itong si Jesus, ay pumanaw na si Saint Joseph, no? Ayon dito sa ating The History of Joseph the Carpenter. Bago siya magpasimulang magministeryo, ang kanyang mahal na ama na foster father ay pumanaw niya, nakatabi ang kanyang itinuring na anak na si Jesus, no? Basahin niyo, napakaganda rito ng pangyayari, no? Ayon dito, he is a pious man, he is a righteous man, no?
At kahit ito ay righteous, nahingi pa rin ito ng kanyang intercession para siya ay papasukin doon sa kalangitan at tanggapin ng tunay na Ama ng ating Panginoong Jesucristo doon sa langit. Then natin makikita kung sino itong si San Jose, no? Napakagandang halimbawa bilang isang ama na tumayo para ipagtanggol ang batang Jesus hanggang sa kanyang paglaki. Tinuruan ng kaugalian nila at tinalaki sa banal na kasulatan. Kaya itong si Jesus ay kabilang ito sa tinatawag na bar mitzvah, na 12 years old, ugali ng mga Hudyo na during the 12 years old, sila ay papupuntahin sa templo at kasama ng mga magulang at pababasahin ng mga kasulatan. Kaya tinawag silang bar mitzvah sa wikang Hebrew. Ibig sabihin, son of the law or son of the commandments. Ganyan pinalaki ni Saint Joseph ang kanyang itinuring at inaring tunay na anak. No? Pansinin niyo kung gaano ka care, ano dito, kung papaano tawag dito sa Tagalog, no? Kung papaano inalagaan ng ating San Jose ang kanyang itinuring na anak na si Jesus hanggang sa paglaki. Kung babasahin po ninyo at tuloy-tuloy itong The History of Joseph the Carpenter, tinuruan pa rin ni San Jose ang kanyang anak na si Jesus upang gumawa ng mga bagay na gaya ng lamesa, ng silya, at meron din ditong mababasa lalo-lalo na sa Proto-Evangelium, no? Na itong si San Jose, nung may nagpagawa sa kanya ng isang lamesa, mahigsi yung isang kahoy na hindi kagaya doon. Nag-isip ngayon siya kung anong gagawin niya. So, dahil nakita ni Jesus na ang kanyang ama ay mayroong problema doon sa ginagawa, nilapitan niya ito at yung maigsing kahoy hinila ni Jesus, pumantay doon sa isa at ito ay nayari ni San Joseph. Ang kanyang lamesang ginagawa, no? Hindi ko po sinabing paniwalaan nyo yun. Ito po ay isa lang mga reference at source na makapagpapatunay na kilalang kilala ni San Jose ang kanyang tunay at inaring anak dito sa ibabaw ng lupa. Kaya nung ito ay during his deathbed, nangihingi siya ng panalangin at itong ating binasa ayon dito, ang source daw nito ay ang ating Panginoong Jesucristo at sinabi ito sa kanyang mga apostoles nung sila ay nandoon sa Mount Olives. Napakaganda nito. A just man, a righteous man. Kaya sa taong ito ng ating simbahan o yung kalendar na tinatawag Year of the Saint Joseph, no? Tularan natin bilang isang tunay na mananampalataya, bilang isang righteous man, bilang isang tunay na skill worker, itong ating pinipinta kasi ang patron ng simbahang Katoliko. So maraming salamat po. Naway nakapagbigay tayo ng magandang paliwanag tungkol sa buhay ng ating pintakasing si Saint Joseph the Worker, ang manggagawa, no? Marami pong nagdi-devotion dito sa ating Saint Joseph. Kaya pansinin ninyo, itong si Saint Joseph, kung pupunta tayo sa ating mga simbahan, makikita natin doon na meron tong hawak-hawak na tungkod. Ayon dito sa binasa natin, no? The Lost Book of the Bible, no? Sa pamamagitan ng paghawak ng mga tungkod na pipiliin para i-betrothed o ipakasal sa mahal na Biring Maria, may hawak-hawak silang tigi-tigisang tungkod. Sa pamamagitan ng pagdapo o ng kalapati sa kanyang ulo, napili siya ng high priest na siya ang maging asawa ng ating mahal na Biring Maria at tumayong foster father ng ating Panginoong Jesucristo. No, ayon dito sa non-canonical gospel. At sa iba pa, gaya ng sinabi ko, no, kung meron po kayo, basahin nyo rin yan sa Gospel of James o yung the Proto-Evangelion of James, Pseudo Mateo, Gospel of the Nativity of Virgin Mary, the story of Joseph the Carpenter, the life of the Virgin and death of Joseph. Makikita nyo rin, napakaganda ng mga sinasabi tungkol sa ating santo na si San Jose, ang naging tunay na ema ni Jesus at tumayong foster father nang siya ay nagkatawang tao dito sa ibabaw ng lupa. Napakaganda, no? No, para at least pag tinanong anong nangyari kay Saint Joseph, no, meron tayong maibibigay na paliwanag para sa ating mga kaibayo sa pananampalataya, lalo-lalo na doon sa ating mga Katoliko na hindi alam yung kanilang pinananampalatayaan. Kaya mayroong tungkol si San Joseph, alam na natin. At bakit sa iba, mayroong namulaklak. Kaya ang sabi ko po, basahin natin yung mga non-canonical gospel as a reference, as a
ang tawag nito, as dagdag kaalaman kung paano mayroon siyang naging hawak na tungkod. At kung paano ito namulaklak, nandoon mababasa natin, no? So maraming salamat po. Hanggang sa susunod, nakita-kita po tayo sa ating page at malapit na po kaming umere sa aming channel sa In Defense of the Truth. Muli, maraming salamat sa inyo na sumusubaybay para sa amin at patuloy po tayo magtatanggol sa ating simbahang Katoliko. Maraming salamat po. Nawa makapagbigay kami ng kaunting kaalaman tungkol sa buhay ng ating pinipintakasi at pinananampalatayaan ang patron ng simbahang Katoliko, si San Joseph the Worker, ang manggagawa, the skill worker, no? Salamat sa inyong lahat at naway patnubayan tayo ng ating Panginoong Jesucristo. So, babasahin ko na po yung mga nakasulat dito. Pasensya na po kayo kung hindi ko sabi na konti lang yata yung mga Hari Caro, magandang gabi Bromel, glory to God, amen. Sabi niya, naka-timing din ako sa live no Bromel. Hari Caro, okay po ang sound Bromel, loud and clear po, amen. Marshall Glinoga, magandang gabi Bromel, God bless us all. Ninyo Alan Velarde, salamat sa Diyos. Gilberto Borja, nahuli din kita, Bromel. Isang magandang gabi ng pagpapala sa iyo. Salamat, Gilberto Borja. Salde Eva Quisel, pinagpalang gabi, Bromel. Salamat. Sabi ni Gilberto Borja, St. Joseph, patron of departing souls, pray for us. Yes, correct. Amen. Gilberto Borja, Jesus and Blessed Mary was there confronting St. Joseph when he was dying. What a great sense to recognize. Yes, dahil dito sa binasa na ako, no? Katabi niya ang kanyang ina at katabi niya yung kanyang naghihingalong papanaw na si St. Joseph. Magkasama sila during his deathbed. Basahin nyo yung The History of Joseph the Carpenter. Napakaganda po ng kasaysayan at malalaman natin kung gaano itong ating St. Joseph ay tunay na matuwid ayon sa Biblia. At ayon sa mga non-canonical gospel, ito ay righteous at holy man mismo. Kaya nga, mag-isip tayo, no? Bakit walang iniwang remains o mga buto itong si San Jose, no? Pansinin niyo, wala talagang naitala na ito ay mayroon ding mga remains na buto na natagpuan. Sabi dito, siya raw ay inilibing sa Valley of Josaphat. Sabi naman ni Saint Epiphanes, sabi naman ni Saint Epiphanes, siya raw ay binilibid sa Nazareth. Pero walang nakadiskubre kung nasaan yung kanyang mga labi. No? Hindi natin na alam. Only God knows kung nasaan ang labi ni Saint Joseph. No? Kung ang mahal na Birhen Maria nagawang iakyat ng kanyang anak sa langit. Pwede rin sigurong mangyari yon sa kanyang foster father na naging tunay niyang ama at nagpakahirap kung paano siya itago, kung paano siya depensa nito sa mga galit na mga Romano at lalong-lalo na sa galit na hari na si Herodes para siya ay ipapatay. No? Kung saan siyang pumunta, naglakbay ng Ehipto, bumalik sa Nazareth, di ba? Nakita niyo kung gaano ang hirap na dinanas ng kanyang ama na nandito sa lupa. Sa tingin ba natin na hindi kayang ibigay ng Diyos ang merit na dapat sa taong banal, sa taong matuwid na nag-alay at nagpalaki sa kanya para siya ay maging tunay na bar mitzvah sa takdang araw na itinakda ng mga Hudyo, no? Siya ay nagpalaki doon, no? Siya ay nag-aruga. Okay, salamat. Sabi na aking sister, Kuya, mabagal ang signal. Yes. Ichipeng Bagunas Miro. Good evening, Bromel. Belated happy. God bless. Tapos na po, no? Magabagal ang signal ng CP ko. Okay. Conrado Belasario Maulas. Good evening sa lahat. Nesty Balyos Carolino, good evening bro. Sheila Cortez in defense of the truth, no? Salamat, no? Nena Despidiones, salamat, no? Salamat. Okay. Erson Casas, Fernando Pasione, John Alvar, mga kaindi namin ito, Nico Katubig, Endaya. Brother Melchor, pwede pong magtanong, paano ko po sasagutin ang tanong nila na ang Espiritu Santo ay Diyos po? No, basahin mo yung Acts of the Apostles chapter 5 and the following verse. Nung nagsinungaling si Ananias at si Sapphira doon kay San Pedro, ang sabi ni San Pedro, Ananias, hindi ka sa tao nagsinungaling kundi sa Espiritu Santo. Ang iyong pinagsinungalingan ay Diyos. Ando doon, no? Sinabi niya, hindi ka sa tao nagsinungaling dahil nagsinungaling ka sa Espiritu Santo sapagkat sa Diyos ka nagsinungaling. Yan ang basahin mo. Acts chapter 5 and the following verse, no? Sabi, God bless us all, sabi ni In Defense of Adrian Montaya Patangi, hello Brad Kurt, Satona, God bless po, Tito, ingat.
Adrian Montoya Patangi, and Joseph. Okay, at Joseph. Okay, Adrian Montay Patang, unti-unti nang inihahayag ang kadakilaan ni San Jose. Amen. Dahil year of the Saint Joseph, ihayag natin ang kanyang naging kadakilaan, ang kanyang pagiging foster father ng ating Panginoong Hesukristo at ang patron ng simbahang Katoliko, patron lahat at lahat ng skilled worker. Sabi, hello po Tito from Mananili family. Okay. Jatro Inso, God bless po. Adrian Montaya Patangi, may sinasabi ang ilang mga doctors of the church ni si San Jose is also assumed to heaven. Possible yang Adrian Patangi dahil walang nakitang mga labi, no? Walang nakitang mga buto itong si Saint Joseph, lalo-lalo na ayon dito inilibing daw sa Valley of Josaphat, wala namang nakita at Okay, nawawala po yung ating signal. Possible yung sinasabi mo, sabi ng mga doctors of that na si San, yes, possible yan. Bakit? Dahil walang nakitang mga labi. Ang sabi dito, siya ay dinala sa, nilibing daw sa Valley of Josaphat, no? At sinabi sa Jerusalem, Nazareth, pero walang natagpo ang labi ng ating pintakasing si San Jose, no? Dahil ito ay just man, ito ay righteous man, ito ay holy man. Therefore, ang sabi ng banal na kasulatan, ang matutuwid ay nasa piling ng Diyos, no? Kung ang kanyang ina ay nadala sa langit, how much more ang pinaghirapan nitong ating pintakasing si San Jose na dinala sa Ehipto, dinala sa Nazareth, dinala sa Israel ang kanyang mag-ina, no? Kita mo, doon natin makikita, no? Tandaan natin, napakalayo ng Ehipto sa Israel, no? Ang kanya sinasakyan, no? Walang sinabing sinakyan camel, walang sinabing sinakyan ay asno, pero understood na ang sinakyan nila ay hayop papunta doon, ilang kilometro, ilang milya ang nilakbay, inaabot ng gabi iyan. At meron pa ngang pagkakataon na kung babasahin po natin, no? During the time nung sila ay papunta ng disyerto, nasa lubong nila itong mga bandido, no? Si Estas at saka si Dimas, no? Nandoon din, no? Na pinangalanan itong dalawang bandido na to, no? Ang ginawa nitong bandido na to, na inarbor niya, sabi niya, sige, yung parte ko, inyo na lang, wag nyo nang gagalawin itong pamilyang ito, pabayaan mo na silang makatawid dito sa lugar, no? Yun ang nababasa rin natin yan, no? Meron din ganon. Kaya during that time, kung titingnan niyo sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, Panginoong Hesus, alalahanin mo ako kapag ka ikaw ay naghaharin, ano? Pero hindi ko sinabi na paniwalaan natin yon. Nandoon po yan sa non-canonical gospel o apocryphal na during that time nung siya ay bata, nasa lubong nila ito dahil itong mga bandido mananambang, no? Na kumbaga mga pirata to ng mga disyerto na hinaharang nila yung mga naglalakbay, no? Ayon sa nabasa ko dito, nasa lubong nila itong Holy Family at sabi ni Dema ni Estas, sino ba yon yung na humingi ng kaligtasan kay Jesus? Si Estas ba? Si Estas, no? Or si Dimas, nakalimutan ko na. No? Sabi niya, iyon na lang yung parte ko, sabi niya, no? Iyon na lang yung parte ko, pabayaan mo nang makaalis itong magpapamilya na ito, no? Yun ang nabasa ko dito sa pero hindi ko ibig sabihin na totoo yun, ano? Kaya nga hindi po ito ginawang kasama sa kanon ng ating simbahan dahil may mga kaduda-dudang pangyayari during that time, no? So, daan natin malalaman na kung ating aaralin ang ating pananampalataya, malalawak ang ating pangunawa. No, doon natin makikita. Okay. Sabi doon ng isang magnanakaw. Actually, yung magnanakaw doon, wala namang pangalan. Si Estas at si Dimas. Pero dito, sa binasa ko mga non-canonical gospel, binanggit yung kanilang pangalan, si Estas at saka si Dimas, no? Ganon din si Melchor, Baltasar, Gaspar, nandoon din yan sa non-canonical gospel, no? Kaya nagkaroon ito ng mga names dahil sa mga tradition, okay, no? Okay, nandoon. So, maraming salamat. Nawa itong ating pagdiriwang ng taon ng kay San Jose bilang pintakasi ng ating inang simbahang Katoliko at isa ring defender, no? Defender po si Saint Joseph. Dinepensahan niya ang kanyang anak na si Jesus bilang foster father upang hindi ito mapatay ni Herodes, no? Dinepensahan niya rin ito nung ito ayon sa non-canonical gospel na hinarang, no? Hinarang ng mga bandido, dinepensahan din ito ng kanyang butihing ama nang siya ay nagkatawang tao sa lupa. Biruin mo, no?
bilang isang ama, no, kahit hindi ito nanggaling sa iyo, pero inari kang tunay na ama, ibinigay ang kanyang sarili upang ikaw ay pagtanggol, depensahan kay Herodes, depensahan sa mga bandido doon sa disyerto sa kanilang paglalakbay. Sa tingin ba natin hindi kayang ibigay ng ating Panginoong Hesus ang merit para siya ay makasama sa buhay na walang hanggan? See? Doon natin malalaman, no? Kaya itong ating pinipinta kasi ng ating simbahan bilang isang tunay na huwaran, tunay na ina ng tunay na ama ng simbahang Katoliko na mananampalatayang mga ama, ito po ang ating tularan, si San Jose, ang manggagawa at silent worker ng simbahang Katoliko at ng Biblia. So maraming salamat sa mga kaindi at maraming salamat din po sa lahat ng mga taong patuloy na sumusubaybay sa ating YouTube channel. Meron po kaming isa pang channel na ginawa. Kukunti pa lang po yung subscriber, mag-subscribe understanding, no? At gagawa na po tayo, gaya ng sinabi namin, lalagyan na po namin yon ng mga informative para po lalong lumalim ang ating pananampalataya. Muli, maraming salamat sa inyong lahat na nanonood sa atin at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Muli, pagdasal natin yung mga taong nanghihingi ng prayer na si Brother Noel na nasa Canada na isang frontliner, no? Pagdasal natin si Christopher, si Shalimar, si Philip Bigtasyon, si Luz Maniquez, si Margie Cu, at lalo na okay, nawala po, no? Ganon din si Christina Patashni. Isama rin po sa ating panalangin. Maraming salamat sa inyo. Meron pang mga pahabol, sabi dito, nagtatanong, no? Huwag po kayong mag-alala pag nakabalik na tayo sa ating YouTube channel. Ibabalik natin na itanong mo kay Eddie Rosiano, no? Lahat na mga katanungan niya, sasagutin natin, no? On the spot. May sabi nga ni Led Arachib Nolram, no? Si Marlon to, binaligtad. God bless and more power to you, Bromel. Sabi ni Ram Manang Nagnanamar. Good evening, Bromel. God bless you. Sabi niya, panonoodin ko uli sa YouTube na late ako. Okay, nawala po tayo, no? Ganon din, sabi ni Nagnamahar, Bromel, tanong ko lang po, kung totoo po ba na yung nasa kapahayag na tinapong sa lupa si Satanas, hindi pa raw nangyayari. Nagkamali sila, nandito na yun, matagal na. Kaya nga meron tayong mga may mga demonyong bumubulong sa atin, meron mga demonyo nag-uudyok para gumawa tayo ng kasalanan. Nandito na yun. Sabi ni Van Cyril Tabuan, hello po Kuya Mel, tanong ko po, meron bang kasabwat ang Pope sa Spanish Inquisition? Wala, kung hindi ang magsabwat doon ay yung tinatawag nating Spanish Inquisition. Ang magpatupad noon ay si Queen Isabel at si King Aragon. Kung ako nagkakamali, si Queen Isabel, no? Si Queen Isabel at yung kanyang asawang hari. Sino ba yun? Basta nandun doon sa aming live streaming. Sa dami na medyo nakakalimutan ko na, no? Refresh na lang doon, no? Si Queen Isabel, no? Ang Isabel ang nandun doon. At ang nagpapatay doon hindi ang Santo Papa, kung hindi yung mga secular authorities. Dahil pinagbabawal ng simbahan ang mga clergy na makiparticipate sa pagpapadanak ng dugo. Tandaan natin, dalawang Inquisition. Isang Spanish Inquisition na pinamunuan ng secular authorities at isang tinatawag nating Roman Inquisition na kung saan maraming nailigtas ang simbahang Katoliko para hindi masunog doon sa tinatawag nating Inquisition, no? Dahil pumasok ang simbahan during the time ng Inquisition, hindi upang magpasunog, kundi upang mailigtas ang pinaghihinalaang mga heretic. Yun po ang dapat nating malaman, no? Maraming salamat. Muli, pasensya na po kayo sa ating signal at ito'y patuloy na nagloloko yung signal natin. Sa darating na mga araw, bigyan tayo ng magandang signal ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Adrian Montayo Patangi, possible po ba nakasama si St. Joseph na nabuhay muli sa Mateo chapter 21? Adrian Patangi, yung Mateo 21, yan yung tinatawag nating phenomena, no? Phenomena yan, no? Yan ang mangyayari sa katapusan ng panahon, no? Hindi mo yan dapat i-related. Tingnan mo yung pagkakasulat niya, no? Dahil kung babasahin mo yung Mateo chapter 21, pakikita ko sa iyo, no? Dapat maintindihan natin yan, no? Phenomena ang tawag diyan. Yan yung mangyayari sa katapusan ng panahon, no? Sabi dito sa Mateo, pansinin natin.
Diyan ako natawa ako, no? Buti tinanong mo yan, Mateo chapter 21. Anong version? 21? Okay, Pinomena yan, brother, no? Basahin natin. Yan yung mangyayari sa katapusang panahon. That is called phenomena. Sa yan ay nandoon sa saan ba yan? Sa 27:52, no? Hindi po sa Mateo 21, no? Mateo 27:52 yan. Sabi rito, biglang nahati ang tabi ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila sa libingan at muling nabuhay si Jesus at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at do'y marami ang nakakita sa kanila. Dahil kung yan ay during that time na nangyari nung nabuhay na maguli si Jesus, dapat pati yung mga nagpapako, pati yung mga Romano na nandoon, pati yung mga high priest naniwala during that time. No? Ang tawag dyan ay phenomena. Dahil kung yan ay nangyari during that time na nabuhay na mugli si Jesus, de sana ang buong Jerusalem na convert sa Kristyanismo during that time. No, pansinin mo yung pangyayaring ganyan. Yan ang tinatawag na phenomena sa darating na panahon. Ganyan ang tunay na mangyayari. Yung mga taong mga banal na natutulog ay babangon sa kanila, yung tinatawag nating the resurrection ng lahat ng tao masama at mabuti, no? Ang tawag diyan ay phenomena, no? Okay, phenomena yan. Kasi kung yan ay nangyari during the time na nabuhay na maguli si Jesus during that time, isang libingan lang ang nakabukas nang pumunta si Mary Magdalene at iba pang mga babae at ganun si Peter, sila yung mga apostol, no? Isa lang ang nabuksan. No, na isa lang yung libingan na nakabukas ng pinuntahan nila. Hindi sinabing lahat ng libingan nakabukas. No? Phenomena po yan, no, bro. No? Tingnan natin. Dapat mag-aaral tayo ng exegesis at yung tinatawag nating biblical perspective para maintindihan natin. Tinatawag yan ng mga scholar ng phenomena. Yan ay mangyayari sa katapusan ng panahon na muling mabubuhay ang lahat ng mga matay. No? Okay, pansinin mo. Pansinin mo, pagdating ng 54, iba na yung sinasabi doon, no? Nasindak ang opisyal at ang mga kawalan nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at nasaktan. Pagdugtungin mo yung 50, 51, then 54, yun ang magkakasunod. Itong 52, 53, yan ay phenomena. Okay, no? Yan yung tinag na phenomenon sa ibang salita. Okay, no? Sana maintindihan natin yan. Dahil during that time, nung nabuhay na maguli si Jesus, isang libingan lang ang nakabukas, yung kanyang libingan, at ito ay empty. Pero yung buong libingan sa pinaglibingan ni Jesus, walang sinabi roon na lahat yan nabuksan. At wala ring kasaysayan sa mga history book na mayroon ngang lahat ng libingan ay nabuksan. No, wala kang mababasang history book na nung nabuhay na maguli si Jesus, nabuksan din ang lahat ng mga libingan. Gaya ng sinabi ko, phenomena yan. Diyan maraming nagkakamali ng mga lalo-lalo na kaibayo natin sa ibang pananampalataya na hindi naman nag-aral talaga ng banal na kasulatan kundi basa-basa. No? Akala nila ganun nga yung tunay na pangyayari. That is called phenomena. No? Maraming salamat, Adrian Montoya, Patangi. Naway nakapagbigay ako sa iyo ng magandang paliwanag tungkol sa ibinigay mong talata. Muli, maraming salamat at maraming salamat sa ating Panginoon. So, glory to God, no? Viva Iglesia Katolika. Ave Maria Gracia Plena. Maraming salamat sa inyo, sa lahat ng mga tumutulong sa atin, material, spiritual, financial, no? At ipagdasal din natin ang mga kapatid natin na nandoon sa abroad, lahat ng mga OFW na nasa iba't ibang panig ng daigdig, no? Na ating mga kapwa Pilipino at hindi man Pilipino yan, ipagdasal natin silang lahat ng mga nakikipaglabang mga frontliners, at ganoon din po ang lahat ng patuloy na nanghihingi ng ating panalangin